Matindi rin itong pag-uusapan natin na ito. Ang alyansa ng mga kupal na hindi na nangangampanya, sinagot yung batikos ni VP Sara Duterte doon sa 20 pesos na kilo ng bigas. Tangina nyo, lulukuhin nyo pa kami. 20 pesos na kilo ng bigas, 3 years ago pa pinangako. Ngayon lang tuto pa rin, tapos gusto nyo magpasalamat kami. Nagkalat yung mga video na yung 20 pesos na kilo ng bigas, puro bukbok naman pala. Oo, pero kinakain-kain naman daw nila yan dyan sa Department of Agriculture. Pucha yan, totoo nga. Yung bali-balita na baka panghayop na yan. Kasi kinakain na ng mga taga-DA O hindi ba? Real talk lang naman. Mag-e-eleksyon. Doon sa lugar na mahina sila, Visayas, doon sila unang magdi-deploy. Di naman tanga Pilipino. Alam natin na yung alyansa malakas sa Luzon. O bakit hindi kayo sa Luzon nagbigay ng 20 pesos na kilo ng bigas? O karamihan ng mga magsasaka natin nasa Luzon. Bakit doon kayo sa Bisaya? Kasi nga mahina kayo sa Visayas. Hindi ba meron kayong rally sa Cebu? Hindi nyo na tinuloy? Di ba meron kayong caravan rally sa Mindanao? Hindi nyo na tinuloy? Di ba ang dami yung mga rally na kinansilan nyo? Di ba nagkakawatak-watak na kayo? Si Tolentino kung kani-kanino nang lumalapit na mayor para lang i-kampanya siya. Pati si Pacquiao kung kani-kanino na nagpapataas ng kamay. Alam nyo kung bakit lumalapit yung mga kandidato nyo kung kani-kaninong mga mayor? Kasi nga, bulok yung alyansa ninyo, yung presidenteng ng Pilipinas na nangangampanya sa inyo, bulok. Mamaya, papakita ko sa inyo kung gaano kabulok. Mga traidor, sinungaling, pinuno ng fake news sa bayang Pilipinas. Kasama pa to si Abalos. Puta, isa ring fake news yan. Yang kumag na yan. Ngayon, sinabi ni Inday Sara na it's too late yung kanilang 20 pesos na kilo ng bigas. Bakit ngayon pa kung kailan mag-i-eleksyon? Ano yan? Para tumatak kayo sa tao at iboto kayo ng tao? Yun ba ang gusto nyong gawin? Kasi ganun talaga para sa amin. Yun talaga yun. Kasi tingnan mo subsidize ng gobyerno yung 20 pesos na kilo ng bigas. Binili ng gobyerno sa mga magsasaka ng mas mahal, ibinibenta nila ng mas mura, so palugi. When you say palugi, masama yun. Tama? Palugi. Ibig sabihin masama yun. Kapag nalugi ka, yung pera na nalugi sa'yo, dapat napunta pa sa ibang proyekto yun. Pero dahil nga sinungaling ang presidente at hindi niya naman talaga kayang panindigan yung kanyang unang mga ipinangako, kahit malugi ang Pilipinas, okay lang basta matupad. So anong tawag doon? Band-aid solution. Kasi yung 20 pesos na kilo ng bigas, gusto natin yan yung natural, yung talagang natural. Halimbawa, ang presyo ng palay ay 10 piso na lang. Tapos ang presyo ng bigas nabibili ng 15 pesos. May bibenta sa pamilihan ng 20 pesos para may tubo naman ng konti. Tama? Di ba dapat ganon? Hindi. Mahal ang presyo ng mga magsasaka. Actually, mahal ang presyo ng magsasaka. Babaratin ng gobyerno. Tapos, ibibenta pa ng gobyerno ng palugi. Kanino? Doon din sa magsasaka na pinagbilan niya. Hindi ba palpak? Pakinggan ninyo yung sasabihin netong mga kandidato natin. Kasi di ba i-roll out na sa Visayas yung 20 pesos na bigas? Sabi po ni VP Sara kagabi lang to, too little too late to comply with the campaign promise ngayon. So, as admin Di ba? Too little too late to comply with the campaign promise. It was promised 3 years ago. So ano yun? Kung halimbawa ako, jowa mo ako, babaero ako. Pero sa totoong buhay, hindi Kung ako jowa mo, babaero ko, tapos nagsabi ako sa'yo, hindi na ako mambababae. Hindi na ako mambababae. Tapos, nahuli mo ako after a year.
Nambababae pa rin. Tapos nangako ko sa'yo, hindi na ako mambababae. After a year again, nahuli mo na naman ako. O tapos, sa pangatlong taon, sasabihin ko sa'yo na, sorry na. Tutuparin ko na, hindi na ako talaga mambababae. Oo, sigurado na to. Pangatlong taon, hindi na ako mambabae. Putangin na, napudpud na yung ano mo betlog mo, kakapambababae mo Tapos, tutuparin mo after 3 years. So, okay lang ba sa inyo yun? Okay lang ba na mga jowa nyo, mga ako, namamahalin kayo habang buhay, pero sa susunod na taon niya na gagawin? Oo, yung sinasabing di na ako ulit. Oo, ano pala yun? Hindi pala kailangan agad-agad yun. Pwede palang maliit yun. Papayag ba kayo ng ganun? So, ganun din yun. Ilan lang naman yan na pinangako ng presidente? Yan lang naman. Yan lang naman yung bukod tangi pinangako ng presidente. Oh, ano pa yung ipinangako ng presidente na hindi niya tinupad? Yung pagsunod sa yung ginawa ni Pangulong Duterte, yung ni Pangulong Marcos pala. Anong ginawa ni Marcos na ano yung mga hindi ginawa ni Marcos na ipinangako niya? Pangako niya, itutuloy niya yung build. Hindi nangyari. Wala tayong big ticket project. Sabi niya, itutuloy ko yung war on drugs ni Pangulong Duterte. Ang daming drugs ngayon. Walang ginawang matino itong taon to. Sa loob ng 3 taon, pinakamalaki inutang. Oh, anong nangyari? Wala, nga. Oh. Walang big ticket project. Walang significant na naramdaman tayong pagbabago sa bayang Pilipinas. Puros kasinungalingang kupal na to, puros politika. Oh, so it's a little too late. It was promised 2022. Ngayon gagawin, tapos sa Cebu, ang masaklap, subsidized pa ng gobyerno. Naging Department of Agriculture Secretary pa yan. O, hindi ba? O, sabi nga niya, ayan, a little too late. Talagang late na kung kailan magkakampanya. O, di parang yan, legal vote buying na naman yan. Ano kayo mag-alala? Hindi tanga ang Pilipino. Hindi tanga tao. Alam ng tao na ginagago nyo lang sila. O, sinong matutuwa sa inyo? Inuna nyo sa Visayas. Tapos, pagkatapos ng eleksyon, doon nyo gagawin dito sa Luzon. Ay, ang dami nyo na yung pinangakong hindi nyo tinupad. So, sino pang maniniwala sa inyo? Ano pa masasabi nila? Candidates, do you agree na too little too late yung pag-roll out ng 20 pesos na bigas? Well, may kasabihan na better late than never. Yun, ang putangin na pinakakagaguhang narinig ko sa isang politiko. So, iboboto mo ba to? Ito lang question ko sa mga nanonood ngayon. Iboboto nyo ba itong gunggong na to? Na ang sasabihin sa'yo better late than never? So, ibig sabihin, Tito Soto, kung nangako ka, kung ano yung ipinangako mo ngayon, after 5 years, dun mo lang gagawin, yan ang isasagot mo sa amin, at least tinupad ko, better late than never. Tangina, saan ka makakakita ng mga kumakampanya, tumatakbo bilang mga lingkod bayan na puta ina, gusto nila na ganito ang mga utak nila, better late than never. Kumbaga, better late than absent. Putang ina niyan, kapag ka ikaw Pilipino, nangangailangan ka ng tulong, hindi ka na dapat pinag-iintay. Kaya nga noong kampanya, pinili namin, noong 2022, pinili namin si Isko kasi bilis kilos. Kailangan natin yung mabilis na kilos. Tama. So, i-apply natin yung logic mo na better late than never. Sa isang lalaking naghihingalo na. Oh, diyan sa nasa ospital na nakapila pa, nandoon pa siya sa dulo ng pila. Naghihingalo na siya. Oh, na-atensyonan siya ng doktor, huli na ang lahat, mamamatay na siya. Pero kung nagawa sana kagad yung mga procedure sa kanya, baka nabuhay pa siya. Pag may buhay ng tao na nakasalalay, Tito Soto, kailangan agad-agad yung tulong.
agad-agad yung biyaya, ang serbisyo agad-agad, hindi pwedeng better late than never. So ang pasok mo alas 8, magtatrabaho ka alas 4 ng hapon para isang oras na lang. Anong naibigay mong serbisyo nun? Mali yan, sir, yung better late than never. Maling-mali po yan sa public servant. Kasi ang pera ng taong bayan, taon-taon, kinukuha niyo yan, mga kupal kayo. Ha? Taon-taon may budget kayo on time. Kalahati ng taon nitong 2025, pinag-uusapan nyo na yung budget ng 2026. Okay, pagdating ng pagtungtong ng January 1, putang ina, nasa inyo na yung pera para sa 2026. Tapos ito ang sasabihin mo, better late than never. Anak ng tinapay kayo, nasa inyo na yung pera ng taong bayan, tapos ang susolusyonan nyo yung problema namin sa katapusan na? Di pwede yun, sir. Kumakain kami, buti kayo. Ang yayaman nyo, putang ina, kahit araw-araw mag-steak kayo, mag-lechon kayo, okay lang. Ang dadami yung pera, pero sa mga Pilipino na naghihikahos, kailangan agad-agad yung serbisyo.